Sa isang liblib na baryo ng Leyte ay naninirahan ang mag-amang sina Carlito at si Tata Domingo. Isang batikang albularyo si Tata Domingo. Samantalang si Carlito ng mga kapanahonang iyon ay nasubaybayan niya ang lahat ng ginagawa ng kanyang ama at batid niyang kung minsan ay nahihirapan ito sa pakikipagdigmaan sa mga mambabara at sa mga mangkukulam. May mga pagkakataon pa nga nakamuntikan ng malagutan ng hininga ang kanyang ama. Mabuti na lamang at magaling ito kaya't nakatakas sa kamay ng mambabarang na nakalaban nito. Simula nga nang makita ni Carlito ang pangyayaring iyon, ay hindi niya na tinigilang kulitin ng kanyang ama na itigil na ang ginagawa nitong panggagamot. Sa kadahilan ng nakakatulong nga ang kanyang ama sa mga taong may sakit. Subalit katumbas naman noon ay nasa bingit ng kamatayan ng buhay nito. Sa tuwing sinasabihan ni Carlito na itigil na ng kanyang ama ang panggagamot, palagi na lamang nirarason ng kanyang amang si Tata Domingo na kailangan siya ng mga taong may sakit at tungkulin nitong paglingkuran ang mga taong nangangailangan. Gawa ng sumumpa ito sa kataas-taasan hanggat nabubuhay pa ito, ay mananatili itong gampanan ang pagiging isang albularyo. Gaya ng ginawa ng mga kaninununuan nila, isa pa ay masaya umano ito sa ginagawa kaya't hayaan na lamang ito. Dahil nga sa sinabing iyon ng kanyang ama at pakiusap nito, ay hinayaan na nga ni Carlito ang anumang gustuhin gawin ng kanyang ama. Ayon pa nga sa kanya, kung saan masaya ang kanyang ama ay susuportahan niya na lamang. Subalit hindi niya lubos sa kalain na ang panggagamot pala ng kanyang ama ang magiging mitya ng karumal-dumal na kamatayan nito. Mapagpalang araw mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Roy. Edad 32 na sa kasalukuyang taon at naninirahan dito sa isang baryo ng Leyte. Kapag may bakante po akong oras, ay madalas po akong makinig ng iba't ibang kwentong totoong karanasan na mga katatakutan sa inyong channel. Dahil nga sa pakikinig ko, ay naengganyo akong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lolo tungkol sa kanyang kaibigang si Carlito at ang ama nito. Ayon sa kwento ng abuelo ko, maagang yumao ang ina ng kaibigan niyang si Carlito dahil sa sakit na hindi na kayang lunasan pa. Kaya naman maagang namulat na magbanat ng buto si Carlito upang kahit papano ay makatulong si Carlito sa kanyang ama sa mga gastusin sa bahay at sa iba pa. Nang mga panahong ring ito ay nakitira ang abuelo ko sa bahay ng kanyang kaibigan. Sa kadahilan ng lumayas ang abuelo ko sa kanilang bahay, dahil palagi na lamang siyang binubugbog ng kanyang amain. Hindi naman siya kayang ipagtanggol ng kanyang ina, sapagkat maging iyon man ay hindi rin nakakaligtas sa kamuo ng kinakasama nitong hugador at lasinggero. Mabait naman ang ama ni Carlito na si Tata Domingo. Ang sabi pa nga nito sa kanya, mas mabuti na raw na nasa bahay ng mga ito ang abuelo ko titira para naman may nakakakwentuhan ng anak nito. Bibihira na lang kasi magkaroon ng oras sa mag-ama. Gawa ng parehong abala sa mga gawain ng mga ito. Lalo na si Tata Domingo. Dahil nang gagamot ito at pagdating ng kinagabihan ay hapong-hapo na at gusto na lamang itong magpahinga. Pagiging isang albularyo ang gawain ng ama ni Carlito. Samantalang si Carlito naman ay pumapasok sa iba't ibang trabaho. Gaya na lamang sa palayan o kahit ano pa mang trabaho, basta't marangal kasama si Lolo Pedro. Simula nang mawala kasi ang ina ni Carlito, ay itinuon na lamang ng ama nito ang atensyon sa pagiging isang albularyo. Minsanan na lamang rin nakakapag-usap ang mag-ama, sapagkat halos araw-araw ay may ginagamot si Tata Domingo. Para naman hindi maburyo ang kaibigan ng abuelo ko, ay pinili ni Carlito na maging abala sa pagtatrabaho. Hindi naman nag-aalala si Tata Domingo dahil kahit na nasa malayo si Carlito at ilang araw bago makauwi ay panatag naman ito. Gawa ng may mutyang ibinaon si Tata Domingo sa katawan ni Carlito at may gabi rin itong nakabantay palagi
at iyon na nagbibigay babala kay Tata Domingo sa oras na malalagay sa kapahamakan si Carlito. Ayon pa sa abuelo ko, minsan nang nasubukan umano ng kaibigan niyang si Carlito na iligtas ng gabay nito. Noong minsang may isang lasing ang nag-amok ng gulo sa daanan. May bitbit na napakatalas na itak ang lasing. Sakto namang papadaan si Carlito, kaya't walang sabi-sabing tinaga ito sa kamay. Pero sa maniwala man kayo at sa hindi mga kalakbay, matapos tagain si Carlito ng lasing na lalaki, ay hindi man lang lumapat sa braso nito ang napakatalas na itak. Salip ay tumalsik lamang ang itak na para bang may humarang sa harapan ni Carlito kaya't hindi ito natamaan. Tapos ay nahimasmasan ang lasing at walang ano-ano'y mabilis nang nagtatatakbo at nagsisisigaw na para bang may kinakatakutan iyong nilalang sa harapan ni Carlito. Kaya noong ikwento ni Carlito sa amang si Tata Domingo ang nangyari, ay tatawa-tawa at napapailing na lamang si Tata Domingo na nagwiwikang, ayan ang napapala ng mga hambog. Lalasing-lasing tapos hindi naman sa tiyan inilalagay ang alak. Hindi naman na nagtanong pa si Carlito dahil nakuha na nito ang ibig tukoy ng kanyang ama. Hanggang isang araw noon, kakatapos lang magsaing ni Carlito ng agahan, nang makita nitong naghahanda ng mga kagamitan sa panggagamot ang kanyang ama. Sandali namang itinigil ni Carlito ang ginagawa, tapos ay nilapitan ng kanyang ama at nagtanong kung may lakad ba ito. Tumango naman si Tata Domingo at sinabing may gagamotin raw itong tao sa karatig baryo. Kaya mauna na raw kumain sa kinahapunan si Lolo Pedro at si Carlito. Dahil baka gabi na raw si Tata Domingo sa pag-uwi. Tumango naman si Carlito sa tura ng kanyang ama at sinabing mag-iingat sa pupuntahan sapagkat delikado pa naman ang panahon ngayon. Matapos ngang makapag-usap ng mag-ama ay hindi na nag-agahan si Tata Domingo. Agaran na itong umalis dahil may kalayuan pa ang baryong pupuntahan. Bumalik naman si Carlito sa kusina at ipinagpatuloy na ang naudlot na ginagawa. Nang matapos makapagayos ng pagkain si Carlito, sakto namang kalalabas lang din ni Lolo Pedro sa kanyang silid. Tinanong ng abuelo ko si Carlito kung tapos na ba ito sa ginagawa. Tapos na ako, tol. Naipaganda na rin kita ng baon mo. Tugon ni Carlito, tapos ay naglakad na papasok sa loob ng kanyang silid para magbihis na pang trabahong damit. Nagtimpla na ng kape si Lolo Pedro. Nagkape muna siya bago sila umalis ng kanyang kaibigan papunta sa pinapasukang trabaho. Sa paglipas naman ng mga oras kalakbay, ay naging maayos naman ang araw nilang magkaibigan sa pagtatrabaho. Naging masaya ang kanilang araw at walang naging anumang abere sa trabaho. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na habang masayang nagtatrabaho ang magkaibigan, ay mayroon na palang hindi magandang nangyayari sa ama ni Carlito. Tol, bakit kaya bigla kong kinabahan? Tanong ni Carlito sa abuelo ko kinahapunan habang naglalakad sila pa uwi. Biniro naman ni Lolo Pedro ang kaibigan niya na baka kaya siya kinakabahan. Yun ay dahil sa kakainom nito ng kape. Seryoso ako, tol. Hindi ako nagbibiro. Muling wika ni Carlito. Hindi naman alam ng abuelo ko kung ano ang isasagot niya sa kanyang kaibigan. Kung bakit ito biglang kinabahan. Kaya sinabi niya na lamang rito na baka pagod lang ito kaya ganun ang nararamdaman. Nang makarating na nga ang magkaibigan sa bahay, ay ang abuelo ko na muna ang nag-asikaso sa mga gawaing bahay. Pinagpahinga niya na lamang si Carlito upang sa ganun ay mapawi ang kabang nararamdaman nito. Pero makaraan ng ilang oras at pasado 9:00 na ng gabi, ay hindi pa rin nakakauwi ang ama ni Carlito. Tinanong ni Carlito si Lolo Pedro kung bakit kaya magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakauwi ang kanyang amang si Domingo. Sumagot naman ang abuelo ko at sinabi na baka hindi pa tapos sa pagtatrabaho si Tata Domingo. Kaya hindi pa ito makauwi. Hintayin na lamang umano nila at baka maya-maya lang ay darating na si Tata Domingo. Parang iba na ang kutob ko, tol.
Iba ang kabang nararamdaman ko eh. Wika pa sa kanya ni Carlito. Ay nako tol, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Baka hindi pa lang talaga tapos sa panggagamot ang ama mo. Kaya hindi pa ito makauwi. Alam mo naman yang si Tata Domingo. Hindi uuwi hanggat hindi niya nakukumpirma na tuluyan ng magaling ang taong ginagamot niya. Pagpapaliwanag pa ni Lolo Pedro sa kaibigan niya. Bumuntong hininga naman si Carlito at hindi na nagsalita pa. Isang oras pa mahigit ang lumipas ay napansin ng abuelo kung hindi na talaga mapalagay ang kaibigan niya. Parot parito na ito kung maglakad. Kaya naman sinabihan na ni Lolo Pedro si Carlito na kung talagang hindi ito mapalagay ay puntahan na lang raw nila ang baryo kung saan nanggagamot si Tata Domingo. Sumang-ayon naman si Carlito sa sinabi ni Lolo Pedro. Nang mga oras na iyon ay agaran ng umalis sa magkaibigan. Binaybay na nila ang Karatig Baryo. Alam naman ni Carlito ang daan papunta sa Karatig Baryo, kaya ito na ang nagpatiunang maglakad. Bitbit ang sulo ay tahimik lamang silang naglalakad sa masukal na daanan. Nang sa ilang sandali pa, ay nagulat na lamang silang magkaibigan at nagkatinginan sa isa't isa. Gawa ng may narinig silang malakas na sigaw at para bang naghihingalo na at humihingi ng saklolo. Nabosesan naman ni Carlito ang taong humihingi ng saklolo, kaya't nasambit niya sa sarili ang mga katagang ama. Bago pa ito kumaripas ng takbo, ay sumigaw naman si Lolo Pedro at sinabihan ng kaibigan niya na hintayin siya at huwag itong magmadaling tumakbo. Mabilis na nga rin tumakbo si Lolo Pedro para makahabol sa kaibigan niya si Carlito. Noon ngang makalapit na siya rito ay biglang huminto si Carlito. Dahilan ng kamuntikan niya ng pagkabangga sa likuran nito at nawala ng balanse. Kung kaya't sumalampak siya sa lupa. Nang sumalampak na siya sa lupa, ay natuon ang kanyang pansin sa isang lalaking nakahandusay. Duguan na yun at wakwakan tiyan na halos lumuwa na ang laman loob. Pero ang mas lalong ikinagimbal ni Lolo Pedro ay noong matitigan niya ng maigi ang lalaking nakahandusay. Sa kadahilan ng iyon ng ama ng kaibigan niya si Carlito. Bago pa man siya makapagsalita ay bumulahaw na ng iyak si Carlito at nagmadaling nilapitan ng ama at niyakap. Mabilis namang napatayo si Lolo Pedro at nangangatog ang mga paang lumapit sa kaibigan at sa ama nitong naghihingalo na. Habang umiiyak si Carlito, ay tinanong nito ang amang si Domingo kung sino ang may gawa rito. Sa garalgal at uutal-utal na boses ay may binanggit na pangalan si Tata Domingo kay Carlito na siyang ikinalaki ng mga mata ng kaibigan ni Lolo Pedro at para bang nagulat ito at hindi makapaniwala. Tapos ay itinapat ni Tata Domingo ang bibig sa tenga ni Carlito at may mga ibinubulong na mga katagang hindi maintindihan ni Lolo Pedro kung ano ang ibig sabihin nun. Nang tignan niya naman ang kaibigang si Carlito, ay nakatulala na lamang iyon. Noong lumaylay na ang kamay ni Tata Domingo, ay doon pa lamang muling bumulahaw ng iyak si Carlito. Hanggang sa paglipas pa ng ilang minuto, buhat-buhat ang bangkay, ay umuwing hindi nagkikibuan ng magkaibigan. Panay lamang ang pagpunas nila sa mga luhang pumapatak. Pagkarating nga sa bahay, ay inayos na kagad at nilinisan nila ang bangkay ni Tata Domingo. Pagdating naman ng kinabukasan ay inilibing na ito kagad. Matapos mailibing ay pumunta silang magkaibigan sa baryo kung saan huling nanggamot si Tata Domingo. Pinuntahan nilang magkaibigan ang pamilya ng taong ginamot ni Tata Domingo at ibinalita ang nangyari. Nagtanong din silang magkaibigan kung may kakaiba bang naramdaman ang mga taong nasa loob ng bahay o may kahina-hinala bang napansin ng mga ito bago umuwi si Tata Domingo. May iniabot naman na kagamitang nakabalot sa pulang tela kay Carlito, ang padre de pamilya bago ito nagsalita. Ayon nga sa pagsasalaysay ng padre de pamilya, 4:00 pa lang ng hapon ay natapos ng manggamot ang ama ni Carlito. Inaaya raw nitong mag-inom si Tata Domingo bilang pasasalamat sa ginawang panggagamot. Dahil sa magiinuman nga, ay walang pagdadalawang isip na binaklas ni Tata Domingo ang lahat ng kagamitan nitong mga medalyon
at mutyang nakasabit sa leeg. Maging ang poder sa katawan ay inalis rin. Sinubukan niya pa raw itong pigilan at pagsabihan na huwag nang baklasin ang mga kasuotang pamproteksyon nito sa katawan. Gawa ng uuwi pa ito sa karatig baryo at paniguradong gagabihin na baka mamaya ay mapaano pa sa daanan. Subalit mariin namang umiling ang ama ni Carlito at sinabing kahit ngayon lamang raw ay maramdaman nito umano ang maging isang simpleng tao. Yun bang walang iniisip na obligasyon? Ang tanging iisipin lamang ay magsaya. Matagal-tagal na raw kasi itong hindi nakakapagsaya tulad ng ginagawa ng karamihang ordinaryong tao. Makalipas nga ang ilang oras, habang nagiinuman ng araw ay napansin ito na panay ang tingin ni Tata Domingo sa labas ng bakuran at para bang may tinitignan o hinahanap na tao. Kapag tinatanong naman ng padre de pamilya ang ama ni Carlito, ay hindi naman ito sumasagot. Sa halip ay iniiba lamang nito ang usapan, kaya't kampante lamang ang padre de pamilya na walang masamang mangyayari. Kung alam ko lang na may nakaabang na panganib na pala sa kanyang pag-uwi, sana'y nagpumilit na lamang akong ihatid siya. Maluwa-luwa nitong sambit. Dagdag pang sad nito, nalaman lamang nitong naiwan sa mesa ang mga kagamitang medalyon ni Tata Domingo ilang minuto na ang lumipas. Hindi naman ito pwedeng habulin pa ang matanda dahil batid nitong malayo na si Tata Domingo. Kaya't ang ginawa na lamang ng padre de pamilya ay itinabi na lang ang gamit ni Tata Domingo at balak nitong ihatid na lamang sa kinabukasan. Matapos ngang malaman ni Carlito ang buong katotohanan kung bakit walang kahirap-hirap na kinitilan ng buhay ang kanyang ama, napamura na lamang si Carlito habang tumutulo ang mga luha. Sa paglipas ng mga araw ay napapansin ni Lolo Pedro na kakaiba na ang kinikilos ni Carlito. Palagi na lamang itong naroroon sa silid ng ama nito at may kung ano-anong pinag-aaralang bagay. Hinayaan lang naman ni Lolo Pedro ang kaibigan. Alam niya kasing magpasa hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ito sa pagkamatay ni Tata Domingo. Hanggang isang beses noon, nagulat na lamang si Lolo Pedro nang sa pag-uwi niya galing sa trabaho ay may ginagamot na bata si Carlito. Halos hindi naman makapaniwala si Lolo Pedro na kasalukuyan na nanggagamot ang kaibigan niya. Dahil sa pagkakaalam ni Lolo, ay ayaw na ayaw ni Carlito na sumunod sa yapak ng ama nitong albularyo. Dahil nakikita umano nito ang hirap na dinaranas ng ama matapos manggamot sa mga taong nangangailangan. Pero bakit ngayon ay nakikinikinita niya na parang masaya pa sa ginagawang panggagamot si Carlito? Nang makalapit nga si Lolo Pedro, ay nakangiting bumati sa kanya ang kanyang kaibigan at sinabihan siyang magluto na lamang raw ng hapunan dahil hindi pa ito tapos sa ginagawang panggagamot. Kahit nagtataka si Lolo ay tumango na lamang ito at pumunta na nga sa silid para magpalit ng damit bago magtungo sa kusina. Sa pagdaan nga ng mga oras at naghahapunan na silang magkaibigan, ay doon na si Lolo naglakas ng loob na tanungin ng kaibigan kung ano ang nakain nito at bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Na ang ibig tukuyin ni Lolo Pedro ay kung bakit bigla itong naging isang manggagamot. Samantalang noon ang bukang bibig nito palagi ay ayaw na ayaw nitong maging isang albularyo anuman ang mangyari. Tumikim naman si Carlito bago nagsalita at nagwika na. Kailangan raw nitong pasukin ang mundong ginagalawan ng yumaong ama para mahanap ang taong walang awang pumaslang rito. Nagtanong naman si Lolo kay Carlito kung hindi ba daw ito natatakot, baka kasi mamaya ito naman ang mapaano. Hindi ako natatakot, Tol. Kahit na ngayon mismo pa ay magharap kami ng taong pumaslang sa aking ama. Ipapatikim ko sa kanya kung gaano kasakit ang mawala ng pamilya. Tiimbagang natugon ni Carlito. Sa mainang boses ay pinayuhan lamang ni Lolo Pedro ang kaibigan na magulos dili at pag-isipan muna ng maigi ang mga bagay-bagay. Gusto ko talagang malaman, Tol, kung sino ang pumatay at bakit niya nagawa yun sa aking ama. Mahinahong wika ni Carlito kay Lolo Pedro. Sandaling pinagmasdan naman ni Lolo Pedro ang kaibigan dahil alam niyang nagsisinungaling lamang ito
Sa tinagal-tagal na kasi nilang magkaibigan, ay kilala niya na ng buong buo si Carlito. Kaya alam na alam ni Lolo Pedro kung kailan ito nagsasabi ng totoo at kung kailan hindi. Tol, ang payo ko lang sa'yo, huwag kang magpadalos-dalos sa gagawin mo para hindi ka mapahamak. Sambit ni Lolo Pedro sa kaibigan. Tumingin lang naman sa kanya si Carlito bago ipinagpatuloy ang ginagawang pagkain. Kinabukasan naman ay walang pasok sa trabaho si Lolo Pedro. Kaya naman nakatambay lamang si Lolo sa bahay kasama si Carlito. Nang may mag-asawang sumugod at humahangos na nakikiusap, nagamutin ng kanilang anak. Nang tignan ni Lolo Pedro ang may sakit, ay nakita niyang magang-magana ang kaliwang pisngi nito na halos pumutok na at maging ang bibig ay grabe na ang pagbibitak at pamamaga. Kaagad nang tinulungan ng abuelo kong ipasok sa loob ng bahay ang pasyente. Lumapit sa kanya si Carlito at inutosang kunin ang mga kagamitan nito sa panggagamot na nasa silid ng ama nito. Dahil sa medyo natataranta si Lolo Pedro, gawa ng naaawa siya nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng binatilyo ay dire-diretso lamang ang abuelo ko na pumasok sa loob ng silid tulugan ng yumaong si Tata Domingo. Pagkabukas ng pintuan ay sandaling napahinto ang abuelo ko at napasingap. Sa kadahilan ng isang napakalamig na hangin ang sumalubong sa kanya at may nahagip pang anino sa gilid ng mga mata ang abuelo ko. Bumalik lamang sa ulirat si Lolo Pedro nang tawagin siya ng kanyang kaibigan at sinabihang magmadali ng kunin ang mga gamit nito para malapatan agad ng lunas ang binatilyong may sakit. Tumango naman si Lolo at agad nang kinuha ang gamit ng kaibigan. Nang makuha niya na ang gamit na ipinag-uutos nito, ay bumalik na si Lolo sa kinaroroonan ng kaibigan niya at iniabot ang gamit. Habang ginagawa na nga ni Carlito ang proseso sa panggagamot, ay pinagmamasdan lamang siya ni Lolo. Unang ginawa ng kanyang kaibigan ay inusalan muna ng mga buhay na kataga ang binatilyo at pagkatapos ay iniihip yun sa katawan nito. Tapos ay muli na namang binulungan ng orasyon. Nagsindi rin ito ng kamangyan at hinaluan ng iba't ibang halamang gamot. Tapos ay nagdikdik ito ng dahon. Noong madurog na nito ang halamang gamot na pinaghalo-halong durugin, ay nilagyan ni Carlito ng kaunting langis. Tapos ay inusalan ng orasyon. Bago iyon inilagay sa namamagang mukha ng binatilyo. Binarang ang anak ninyo at mukhang mataas na uri ng mambabarang ang yumari sa kanya. Wika pa ni Carlito sa mag-asawa. Nagkatinginan naman ang mag-asawa at tinanong si Carlito kung nakikilala ba nito ang mambabarang na sinasabing sumalbahay sa binatilyo. Hindi naman sumagot si Carlito, bagkus ay sinuri nito ang mga kamay ng binatilyo habang nag-oorasyon. Nagsusumamo naman ang ina ng binatilyo at nagwika na paggalingin umano ni Carlito ang anak nito. Hindi pa rin sumasagot sa pakiusap si Carlito. Sa halip ay ipinagpatuloy lamang ang ginagawang orasyon kasabay ng pag-ipit ng palito ng posporo sa hinliliit ng binatilyo. Kitang-kita ni Lolo Fredo na makaraan lamang ang ilang sandaling pag-uusal ng kaibigan niya si Carlito ng mga katagang buhay sa panguhuli ng kaluluwa ng mambabarang ay napagtagumpayan nito. Nahuli ni Carlito ng walang kahirap-hirap ang mambabarang. May mga ibinulong pa ang kaibigan ni Lolo na orasyon at sa hula ni Lolo Pedro ay orasyong pamarusa ang mga katagang binabanggit ng kaibigan. Dahil nakita niyang nagsisisigaw na ang mambabarang at nagwikang pakawalan umano ito at magtutuos silang dalawa ni Carlito. Lintik ka. Kahit kailan talaga ay napakapakialam meron ninyong mag-ama. Dahil sa pangangailam mo, isusunod kita sa namayapa mong ama. Galit na sigaw ng mambabarang. Nanlaki naman ang mga mata ni Lolo Pedro matapos marinig ang sinabi ng mambabarang. Lintik ka. Ikaw ang pumatay sa aking ama. Napakawalang hiya mo. Sigaw ni Carlito. Pero nakikita ni Lolo Pedro na kahit sumisigaw na ang kaibigan nito, ay nagpipigil pa rin ito sa galit. Mura naman ng mura ang mambabarang noong tanungin ni Lolo Carlito kung ano ang dahilan kung bakit pinatay nito ang kanyang ama. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Napakaliit talaga ng mundo.
Biruin mo ba namang ikaw ang anak ng albularyong ginilitan ko ng buhay? Nakatawang wika ng mambabarang. Isa ka lang baguhang albularyo, bata. Kaya't huwag ka nang umasang mapapatay mo ako basta-basta. Dahil wala pa sa kalingkingan ng daliri ko ang karunungang nalalaman mo. Dagdag pang wika ng mambabarang sa napakayabang na boses. Narinig din ni Lolo Pedro na sinabi ng mambabarang na kaya nito pinatay ang ama ni Carlito dahil sa walang awang kinitilan ni Tata Domingo ang anak nito. Kahit na nagmamakaawa na ang anak niya at inalis na ang barang sa katawan noong taong biniktima sa pambabarang, ay hindi pa rin naawa ang albularyo. Kaya naman nararapat lang sa ama mo ang nangyari. Hindi ko man siya napatay sa pamamagitan ng mga ibinabato kong orasyon dahil sa mataas at malakas ang kanyang panangga. Pero napatay ko naman siya ng harap-harapan. Nakangising wika pa ng mambabarang at walang bahid sa boses nito ang pagsisisi. Nagbanta pa ang mambabarang na huwag umanong mag-alala si Carlito dahil makikita at makakasama na rin ito ang ama. Huminga naman ng malalim si Carlito at tinanong kung bakit nito binarang ang binatilyo. Ngumisi naman ang pagkalapad-lapad ng mambabarang at nagsabing kaya binarang nito ang binatilyo. Yun ay dahil sa wala itong ibang alam kung hindi ang magsalita ng mga kabastusan. Walang respeto sa matatanda at kung magbitaw pa ng masakit na salita ay walang preno ang bibig kahit nakakapanakit na. Ni hindi man lang humingi ng paumanhin ang binatilyo noong masagi nito ang mambabarang. Kaya ang dapat diyan ay mamatay. Walang respeto sa matatanda. Pabulyaw pang wika ng mambabarang. Matapos marinig ni Carlito ang mga sinabi ng mambabarang, ay nagpatong-patong na ang galit na nararamdaman niya. Kung kaya't hindi na napigilan ni Carlito na umalsa ang dugo sa ulo at wala nang ang pagdadalawang isip na inusalan ni Carlito ng pamarusa at kasabay ng pag-usal ng pangkitil sa buhay ng mambabarang. Napakababaw ng rason mo para gawin iyan sa binatilyong ito. Gigil na wika ni Carlito matapos ikinumpas ang daliri. Nagsusumigaw naman ang mambabarang at nagmamakaawang huwag itong patayin. Subalit hindi pa man tapos sa pagmamakaawa ang mambabarang ay nalagutan na kaagad ito ng hininga. Nang mawalan na ng malay ang binatilyo, ay agaran ng binaklas ni Carlito ang barang na itinanim ng mambabarang. Kasabay ng pagkalas ng kaluluwa ng mambabarang sa katawan ng binatilyo. Ilang sandali pa ang nakalipas ay lumabas na ang napakaraming nana sa pisngi ng binatilyo. Mabilis nang kinuha ni Carlito ang baon ng nyog na walang mata. Tapos ay sinahod ni Carlito ang nag-uunang lumabas na mga nana sa pisngi ng binatilyo. Makaraan naman ng ilang sandali ay humupa na ang pamamaga ng pisngi at medyo umimpis na iyon. Hinarap naman ni Carlito ang mag-asawa at sinabihang nasa maayos ng kalagayan ng anak nila. Kaya't wala nang dapat pang ikabahala. Pinayuhan ni Carlito ang mag-asawa na pagsabihan ng anak nila na huwag masyadong maging matabilang dila at matutong rumespeto sa mga nakatatanda. Mapakamag-anak man o hindi. Dahil hindi lahat ng matatanda ay kayang makisabay sa ugali ng mga kabataan. Tumango naman ang mag-asawa at nagpasalamat kay Carlito. Pagpahingayin niyo lang ng mga ilang oras ang anak ninyo bago ninyo iuwi. Wika ni Carlito sa dalawa bago pumunta sa likuran ng bahay at tinungo ang ilog na nasa di kalayuan. Sumunod naman si Lolo Pedro sa kaibigan at tinanong ito kung ayos lang ba. Matapos itapon sa rumaragasang tubig ang baong walang matang may lamang nana, ay tumingin sa kanya si Carlito at tumango. Tipid ang ngiting sinabi ni Carlito na nasa maayos na nga siya ngayon dahil napatay niya na ang mambabarang na kumitil sa buhay ng kanyang ama at naalis na rin ang nakabarang tinik sa kanyang dibdib. Tinanong din ni Lolo Pedro ang kaibigan niya kung ano ang susunod nitong plano. Ngayong nakuha niya na ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang ama. Sumagot naman si Carlito at sinabing itutuloy nito ang nasimulan. Marahil ay iyon talaga ang nakatadhana, ang maging isa siyang albularyo. Sa kadahilan ng kahit wala na ang kanyang ama, ay may gabay naman itong patuloy na nagtuturo sa mga dapat gawin bilang isang albularyo. Ikaw ang bahala, tol. Basta nandito lang ako kapag kailangan mo ako.
Nakahanda akong suportahan ka palagi. Nakangiting wika ni Lolo Pedro, tapos ay tinapik ang balikat ni Carlito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.